Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid, mga sister sa Islam, ipagpatuloy natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-anim na hadith. Al-Hadithus Sadis. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Ang nagulat sa hadith na ito ay si Abu Abdullah. Ito ay palayaw. Ang kaniyang tunay na pangalan ay si An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Sinabi niya, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niya, Innal halala bayyin. Katotohanan ang halal ay napakalinaw. Wa innal harama bayyin. At katotohanan ang haram ay napakalinaw. Ang halal ay napakalinaw. Bakit napakalinaw? Kasi ang halal ay ipinapaliwanag ng Quran at ipinapaliwanag ng Sunnah. Lahat ng uri ng halal ay ipinapaliwanag niya. Ibig sabihin, ang mga bagay na gawa at salita at pagkain ay kapag may dalil na ito ay halal na pagkain, ito ay halal na gawa, ito ay halal na salita, kapag may dalil, ito ay halal na napakalinaw, napakaliwanag. Ganon din ang haram, na ang tinatawag na haram na napakaliwanag ay ang mga haram na may dalil. May dalil. Haram na salita, haram na gawa, haram na pagkain, haram na inumin. Lahat, kapag may dalil na ito ay haram, ito ay halal na napakaliwanag. Ito ang ibig sabihin ng halal na bayin at haram na bayin, na ang halal na may dalil, may basihan mula sa Quran at mula sa Sunnah. Ang haram na napakaliwanag ay ang haram na may basihan mula sa Quran at mula sa Sunnah. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Pero nasa pagitan ng dalawa na yan. Ano yung dalawa? Yung halal at haram. Nasa pagitan nila ang mga tinatawag na mushtabihat. Anong mushtabihat? Ang mga bagay na hindi malinaw. Saan magiging kabila? Saan magiging kasama? Magiging kasama ng halal o magiging kasama ng haram? Ito ba ay kabahagi ng halal o ito ba ay kabahagi ng haram? Dahil walang malinaw na dalil. Walang malinaw na dalil. Salita, gawa, pagkain, inumin. May mga inumin, may mga pagkain na nasa pagitan ng halal at haram. Hindi malinaw saan kabila, saan kasama.
Ang pagkain ba ito ay kasama sa pagkain na halal o kasama sa pagkain na haram? La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ang mga mustabihat ay walang nakakaalam sa kanila kung saan magiging kabila, kung saan magiging kasama. Hindi ito alam ng karamihan sa mga tao. Pero may mga tao na alam nila ito. Alam nila kung saan kasama, sa halal ba o sa haram. Sino ang mga tao na ito na alam nila ang bagay na ito kung saan magiging kasama? Ang mga ulama. Ang mga ulama. Kasi ang mga ulama ay gagamitin nila ang kanilang mga ijtihad. Titingnan nila ng maigi ang mga dalil. Dahil dito, gagamitin nila yung mga paraan upang malaman kung saan kabila. Yung tinatawag na ijtihad, yung tinatawag na qiyas. Pero tayo, yung karamihan sa mga tao, hindi nila ito alam. Yan. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Sinuman ang tao na iniwasan ang mga syubuhat ay nakapagpalinis, nakapag-ingat ng tunay para sa kapakanan ng kanyang relihiyon at para sa kapakanan ng kanyang pagkatao. Para sa kapakanan ng kanyang pamilya at pagkatao. Yan. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. At sino man ang gumawa, pumasok sa tinatawag na mga syubuhat, ay bumagsak sa tinatawag na haram. Ibig sabihin, ang Muslim ay dapat niya iwasan ang mga tinatawag na mga syubuhat hanggat ito ay malaman niya ano ang katotohanan ng bagay na ito. Kasi maaari ang bagay na ito ay magiging syubhat sa akin sa mga araw na ito, sa loob ng isang linggo. Pero pagkatapos ng isang linggo, maari mawala sa akin ang pagkasyubhat ng bagay na ito. Kasi ang pagkasyubhat ng isang bagay ay maari hindi mananatili. Kasi may mga tao na alam nila ang katotohanan. Dahil dito, kung ito ay naging syubhat sa akin, huwag ko ito gawin. Huwag ko pumasok dito. Kaagad, kailangan magtanong ako muna sa mga ulama upang mawala ang pagiging syubhat ng bagay na ito sa akin. Pero may mga syubhat na mananatili. Ano yung mga syubhat na mananatili? Tulad ng katotohanan ng mga imahi, ng mga katangian ni Allah. Ang mga katotohanan ng imahi ng katangian ni Allah, ito ay syubhat na mananatili. Hindi natin ito malalaman. Walang nakakaalam dito. Kahit itanong natin sa mga ulama, ano ba ang yad na ito? Ano yung katotohanan ng yad?
Walang nakakaalam dito. Dahil dito, huwag tayo pumasok dito. Dahil dito si Al-Imam Malik ay itinanong siya kanya, paano? Dahil dito sinabi ni Al-Imam Malik, ang pagtanong sa mga sifat ni Allah, mga katangian ni Allah, na ang ginagamit kaifa, ito ay bid'ah. Ito ay bid'ah kasi walang paraan upang malaman. Pero may mga syubhat na hindi naman mananatili. Maari maging syubhat sa akin sa araw na ito, pero kinabukasan nawala ang kaniyang pagiging syubhat. Ang isang bagay, hindi ko alam kailan, ano ba ito? Halal o haram? Gawa. Tapos pumunta ako sa isang alim, sabi niya, yan ay haram. Ito nawala ang kaniyang pagiging syubhat sa akin. O kaya sinabi niya sa akin, ito ay halal dahil ito ang kaniyang dalil. Nawala ang kaniyang pagiging syubhat sa akin. Dahil dito, habang ang bagay na ito ay hindi malinaw sa akin, ang obligado sa akin ay iwasan bilang pangangalaga sa aking iman, sa aking relihiyon, sa aking pagkatao. Kasi kung lahat ng mga bagay ay ginagawa natin, pati hindi malinaw sa atin, pag-usapan ka ng mga tao, ang tao na yan ay hindi nag-iingat. Ang tao na yan ay mahina ang kaniyang pananampalataya. Ang tao na yan ay baka siya ay kafir. Yan. O kaya baka siya ay munafiq. Pero, tulad ng sinabi natin na maari hindi maging syubhat. O kaya mawala ang kaniyang pagkasyubhat. Halimbawa, binaril ko ang isang usa. Sabi ko, Bismillah. Pagkabaril ko sa usa na yun, o kaya tinatawag na salad, nakatakbo. Hinabol ko. Noong nakita ko siya, nakita ko na may mga aso na nakapalibot sa kanya. Nakapalibot. Ngayon naging syubhat sa akin. Sino ba? Bakit namatay ang usa na ito? Dahil sa pagbaril ko sa kanya. Sinabi ko, Bismillah, kung ito ang dahilan, halal. O ang pagkamatay ng usa na ito ay dahil sa mga aso na yun. Kung ang pumatay, nakapatay sa usa na yun ay ang mga aso, ay haram sa akin. Dahil dito naging syubhat. Ano ba yung dapat na gagawin ko? Ang dapat na gagawin ko, layuan. Huwag pakinabangan. Pero maari, mawala ang kaniyang pagkasyubhat sa akin. Noong tinitingnan ko, may dumating sa akin na isang tao. Brother, bakit mo yan tinitingnan? Sabi niya, kasi binaril ko ito. Ngunit hindi ko alam sino ang nakapatay dito. Ang mga aso yung pagbaril ko sa kanya. Sabi niya, brother, ang nakapatay sa yung mga aso, kasi nakita ko na buhay pa yan. Pero pinunta ng mga aso na yan, kinakagat nila, namatay. Kasi yan, malakas pa.
Kasi diyan na sa paalang tinamaan. Ngayon nawala ang kaniyang pagkasyubhat, ngayon naging malinaw na haram. Halalun bayin. Pero kung ang sinabi ng tao na yon, brother, ang nakapatay sa pusa na yan, yung pagbaril mo sa kanya. Kasi nadaanan ko yan, napatay na. Wala na, patay na. Pero, pinuntahan ng mga aso. Ngayon, nawala ang kaniyang pagiging syubhat. Naging halal na malinaw. Kasi may dalil. Yan. Ito dapat ito alam ng lahat ng Muslim, ang hadith na ito. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi. Ang tao na pinapasok niya ang mga syubhat ay kagaya ng isang tao na nangangalaga ng hayop. Yar'a na pinapangalagaan niya ang hayop tulad ng baka o kaya kalabaw sa paligid ng hima. Ang tinatawag na hima, yung mga lupa na inaalagaan ng isang tao o kaya iyong pinuno. Inaalagaan niya nito na hindi pumapayag na ipasok dito yung mga ibang hayop. Yon, ang lugar na yun ay tinatawag na hima. Na ang tao na doon niya itinatali ang kaniyang hayop tulad ng baka sa paligid ng hima na yun ay yarta'fi. Makakakain doon siya mga damo na nasa loob ng hima na yun. Dahil dito mapapagalitan kasi doon niya itinali. Ang dapat kung siya ay nag-iingat, ilayo niya doon yung kaniyang kalabaw o kaya baka. Ganon ang tao na pinapasok niya ang syubhat. Na makakagawa ng haram, mapapagalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ang dapat sa isang Muslim kapag syubhat, layuan. Ala wa inna likulli malikin hima. Hindi ba lahat ng pinuno o hindi ba lahat ng minuno o pinuno, leader, hindi ba katotohanan lahat ng pinuno ay mayroong inaalagaan na lugar na hindi pumapayag na ipasok doon ng isang tao ang kaniyang hayop? Ala wa inna himallahi maharimu. Hindi ba katotohanan ang pinapangalagaan ni Allah na huwag lapitan, huwag pasukan ay ang kaniyang mga haram, ang kaniyang hinaram. Ito ay pinapangalagaan ni Allah na ipinagbabawal sa kaniyang mga alipin, huwag ka pumasok dyan. Huwag ka pumunta dyan. Yan ang maharim. Ibig sabihin, ang mga syubhat malapit sa haram dahil ito ipinagbawal. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Hindi ba katotohanan na sa puso, na sa katawan ng tao ang maliit na laman? Ida salahat salahal jasadu kullu. Kapag ito ay maayos, ang laman na ito na maliit ay maayos ang buong katawan. Ang mata maayos, ang pag-isip ay maayos, ang dila ay maayos, ang bunganga ay maayos, ang tiyan ay maayos. Wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. At kapag nasira ang laman na ito na maliit, sira ang buong katawan. Mata sira,
tainga sira, pag-isip sira, bunganga sira, dila sira, tiyan sira, lahat sira. Ala wahyal qalb. Ano ito? Ang maliit na laman? Wahyal qalb. Siya ang puso. Ito yung pinaka-importante. Dahil dito, may halal at may haram at may syubhat. Pero ang paglayo sa haram at paglayo sa syubhat, nakadipindi, nakasalalay sa kaayusan ng puso. Kaayusan ng puso. At sa pagsagawa ng mga halal lamang, nakasalalay sa kaayusan ng puso. Kapag ang puso ay maayos, nasa kaayusan ang puso, ay talagang lalayuan ang mga haram. Ilalayo niya ang kaniyang mata sa pagtingin sa mga haram. Ilalayo niya ang kaniyang tainga mula sa pakikinig sa mga haram. Ilalayo niya ang kaniyang dila mula sa pananalita ng mga haram. Ilalayo niya ang bunganga ang kaniyang bunganga upang hindi makapasok sa kaniya ang haram. Ganon din ang mga syubhat. Nalalayuan ng isang Muslim na nasa kaayusan ang kaniyang puso. Saan natin makikita ang tao na ito kapag maayos ang kaniyang puso? Sa lahat ng halal. Ano ang tinitingnan? Ang halal. Ano ang pinapakinggan? Ang halal. Ano ang sinasalita? Halal. Ano ang kaniyang ipinapasok sa bunganga? Halal. Kasi nadidiri sa haram, hindi niya kayang ipasok sa kaniyang bunganga ang haram na pagkain, inumin. Kasi masusuka niya ito. Ito yung puso na nasa kaayusan. Pero kapag nasira ang puso, walang halal, walang haram, walang syubhat, ito ay magkakapareho sa kanya. Ang hadith na ito, mga kapatid, napakahalaga. Dapat isaulo ng isang Muslim. Dahil dito yung sinabi natin na ang mga 40 hadith na pinili ni Al-Imam An-Nawawi, napakahalaga ito. Dapat sa isang Muslim, lalong-lalo na sa mga talib ilm, dapat isaulo ang 40 hadith. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.